Noong Agosto po, Mr. President, ang ulat ng DICT po ay 75% ng ating public schools ay meron na pong internet connectivity. Ang pagkakaroon po ng internet connection ay isang bagay. Ngunit ang paggamit po nito ay isa namang bagay. Halimbawa po kung napakabagal po ng internet doon sa lugar na yun, lalong-lalo na yung malalayo po nating mga lugar. Hindi rin magiging kapaki-pakinabang. Maganda na sana yung ratio po, 78%. E paano po kung kalahati naman ng 78%, napakabagal naman po ng serbisyo ng internet? Kagaya po nung, siguro gagawin ko pong halimbawa, Mr. President, yung sa bahay na lang namin, tatlong service provider na nga po ang kinuha ko eh. Merong Globe, meron pong Converge, meron pa pong Starlink. Talagang ano po eh. Mahirap na lang na i-belabor pero kung halimbawa po sa lugar namin na hindi naman po masyadong malayo, paano kaya kung ikumpara pa natin doon sa malalayong kanayunan ng ating bansa? Ano po ang may offer po nating parang payo na lang sa kanila? Para kahit na gano'n ang kanilang nagiging kalagayan, Mr. President, ay sa pagtulog nila, mapanaginipan lang man lang para sumaya naman ang kanilang buhay. Paano mo kaya ang gagawin natin? Actually, Senator Marcoleta, Mr. President, iba-iba hong pagkaalam ko sa mga ganitong issue, iba-ibang lugar, iba-iba po yung situation. At dapat po mapag-aralan po sa inyong lugar kung ano po yung naging dahilan. May mga issues kasi like for example po sa village po ng aking magulang, ayaw ho nila magpatayo ng cell site doon. Kaya wala rin ho cell site sa loob ng village. Dahil yung pinakamalapit na cell site malayo, no? I think kilometers away. So iba-iba po yung situation, kaya mas maganda ho kung maibibigay po kay Secretary sa DICT po yung inyong area, hindi na yung bahay niyo ho, in area lang, para po makita ho nila ano yung situation and they can coordinate with the telco. No? May mga remedies naman po, technological remedies. Like sa amin po, nagkabit ho kami ng parang maliit micro cell site sa loob ng bahay ho namin para mahagip po yung cell site. Pero ho, sa mga far-flung areas, gumagamit ho sila ng technology like yung Starlink. Yan po ang number one technology ngayon in the far-flung areas. At yan din po yung kanilang direction ngayon kasi technology available na po. Bakit nga po sa bahay ko meron ng Starlink eh. May Globe pa. Pinagsama-sama ko na po yung tatlo eh. Bakit ganun pa rin po ang serbisyo, Mr. President? Naging halimbawa ko nga po kasi ang parang diversion ko lang po pagka napakaraming iniisip yung mag-chess ka lang po para medyo kaso po halimbawa pangkaraniwan na nga po palagi ko sinasabi ito eh, matatalo ko na po yung kalaban ko eh, mamamati ko na po siya. Isipin nyo 5 segundo na lang nawala po yung internet, ako po ang matatalo eh. Bakit kanyo? Abandonment. Natalo ako dahil nawalan po ako ng internet. Isipin po ninyo na ano lang po yun eh, pamparelax lang po yun eh. Imbes na na-relax po ako, sumama pa yung loob ko eh. At naisip ko kagad ang DICT at saka yung NTC na maaaring hindi naman po kayo ang may problema. Example lamang po yun para sa isang katulad namin. Paano na po yung napakarami pong mga aktibidad na hindi po nabibigyan ng katuparan, nawawala dahil lamang po sa kawalan po ng internet service.
Okay. Kasama po ito sa quality standard po ng mga telcos at ang DICT rin po ay minomonitor na po yung kanilang mga performance. So ito rin po ay isang bagay na tinitignan din po ng DICT ngayon, yung quality service na ibinibigay. Of course, again, no, different areas, different iba po yung situation, pero parte ito sa service standard na ini-implement po ng DICT. Meron po ba kayong mga tauhan, Mr. President, na kahit random lang mag-check kayo? Kasi yung pong mga service provider na sinasabi ko sa inyo, kuminsan po dumarating naman sila, pinatatawag para nga check-in po. Pag-alis naman po nila, okay naman po eh. Merong Netflix. Pag-alis po nila, teka, may problema na naman eh. Baka naman po kayo, meron kayong mga tao na kung hindi naman po imposition yun, sa mga ganung pagkakataon, na-check din, baka naman may nagkapalit-palit siguro dahil tatlo po yung nagkalaban-laban po siguro. Hindi ko na po alam kung ano ang problema talaga eh. Po, meron ho silang mga field personnel, meron rin ho silang mga nag-check po ng quality standards nationwide. In fact, next year nag-allocate ho tayo ng 450 million para ma-expand pa yung regional offices ng DICT. Para po talagang present na sila nationwide, no? Sila siguro isa sa pinakabatang ahensya po ng ating pamahalaan, kaya ho isa sa mga inalagay ho natin sa budget ay itong kanilang regional offices. So para nationwide masisigurado ho nila na maganda po yung serbisyo. Opo, Mr. President, kasi alam ko po ang ating bagong secretary ng DICT, nanggaling naman yan sa digital banking industry na kung saan ay pinakamatas po siguro ang standard kung ikukumpara sa ibang industry. Kaya naniniwala po ako na makakatulong siya sa mga ganong klaseng mga inconveniences. Pero kung sakaling ma-check mo yung bahay ko, Mr. President, wag mo nga asahang ibabalik namin yung binawas sa'yo. Mr. Chairman, kung magpapakain raw kayo, magpapakape, pupuntahan ho kayo ni Secretary mismo para ma-check niya ho. Opo naman, kung pakapi-kapi lang, pagpasensya nyo na po yung 3-in-1. 3-in-1 lang po ako, Mr. President. Dito po sa National Fiber Backbone po, Mr. President, dito po sa mga datos na ini-indicate po ng NEP, 90% po ng National Fiber Backbone, Phase 2 at saka Phase 3, as well as 50% po ng NFB Phase 4, ay dapat po naisagawa na po noong 2024. Last year po yun. Pero yung actual data po, Mr. President, ang accomplishment rate po ng National Fiber Backbone, Phases 2 and 3, ay nasa 59% lang. At ang Phase 4 po ay parang uumpisahan pa lang. Ano po ba ang plano rito, Mr. President? Na dapat sana ito po ay backbone talaga eh. Pag sinabi nating fiber backbone, napakalaki po ang role na gagampanan nito. Siguro po kagaya ito rin ng national grid. Kung pag-uusapan po yung pagsusupply ng kuryente sa ating bansa, hindi po matatawaran ang napakalaking ibubungan nitong National Fiber Backbone, Mr. President. Bakit ganun po ang naging performance? Tama ho kayo, Mr. President. In fact, yan po yung aming isa rin na pag-usapan sa hearing, yung implementation po ng National Fiber Backbone. Maganda ho yung konsepto because
magkakaroon ho ang gobyerno ng sariling fiber backbone. At ito ang vision ho dito ay gagamitin po ng gobyerno, gagamitin din po ng mga LGUs, at pwede rin po mag-offer ng services sa mga maliliit na ISP sa iba't ibang lugar. So bababa po yung presyo ng internet sa mga malalayong lugar at of course sa mga LGUs natin. At ang kagandahan rin dito, ang government may sarili na ho siyang kumbaga may sarili na siyang infrastructure. Admittedly, na pag-usapan ho namin to sa hearing na budget hearing na mabagal rin po yung implementation ho nito. Admitted ho yan. At meron rin pong catch-up plan ang department para po mapabilis po yung construction. So ang target ho next year, yung phase 4 and phase 5, aabot na ito sa Zamboanga. No, so mako-connect na po from Luzon, Visayas all the way to Mindanao. No, so yun po ang target by next year. Sayang po kasi ang oportunidad, Mr. President, given the fact na ang Vietnam po, dito siya lubos na namuhunan sa digitalization po ng kanyang bureaucracy. Kaya kung makikita po natin, siguro ang nagawa ng Vietnam mula nung mailatag po nila ang infrastructure sa digitalization, talaga pong hindi ko naman po masasabing napag-iwanan na po tayo ng malayo, pero makikita po natin yung mga indicators na halimbawa po kapag binangga natin yung per capita income po ng mga bansa sa ASEAN, meron pong direct correlation po dun sa bilis o sa bagal ng ating internet, lalo na po yung broadband na sinasabi natin. Halimbawa po, Mr. President, yung per capita income po natin ay napakababa kung ikukumpara po sa Singapore. Ang Singapore po, ang per capita GDP is $88,000 per citizen. Sa mga yun po yung balik share ng isang Singaporean sa kanilang total economy, $88,000. Ang Brunei po ay $35,000. Malaysia, $13,000. Thailand, $7,800. Indonesia, $5,270. Vietnam, $4,620. Ang Pilipinas po ay $4,130. So makikita po natin, nasa mababang antas po tayo dahil isa po sa pinag-uusapan sa ikabibilis po ng ekonomiya ay yung pong communication. There will be no debate as to the significance and impact of communication and technology in the growth of the nation, Mr. President. Totoo yan. Dahil makikita ho natin ngayon na everything is interconnected. No? At halos lahat po ng sector, from education to business to agriculture, lahat po gumagamit na ngayon ng internet and technology. At dahil po sa cellphone, yung internet and technology nasa bulsa na ho natin. So talagang magiging more interconnected, halos pabilis po ang internet, at mas marami na tayong nagagawa ngayon with the internet. So tama ho kayo na ganyan po papunta ang buong mundo. Mr. President, more recently, the Secretary of DICT mentioned something like the utilization of artificial intelligence can be utilized as a potent tool for empowerment. At marirealize naman po natin yun, Mr. President, kung meron po tayong mga mahuhusay na mga kababayan natin, mga technical people, para po ito ay ma-take advantage natin. Pero ang masakit po nito, Mr. President, sa 2024 Global Artificial Intelligence Index, tayo po ay number 78 sa 83 bansa kung ang pag-uusapan po ay artificial intelligence talent pool. So paano po natin
ma-address ito. Tama naman po kayo. Artificial intelligence ay nakakatulong talaga. Ngunit wala naman po tayong sapat na technical people to undertake and to pursue this direction. So ano po yung plano niyo dito, Mr. President? Kayo, Mr. President, ang artificial intelligence, napakabilis pong nagiging importanteng tool para sa ating lahat. Ako, yun din po ang gamit ko pag nagre-research ako or may pinapasummarize ako mahabang mga papeles. At in application rin, dumadami rin. No? Nag-evolve rin tong artificial intelligence sa iba't ibang sector. So to answer your question, Mr. President, in the budget, meron pong 1.1 billion pesos for ICT capacity and industry ecosystem development and management program. Nakasama ho dito training. So nagbibigay rin ho sila ng training sa iba't ibang industriya at ang sabi po ni Secretary, kasama ho dyan yung artificial intelligence. Sino po ang nagte-training sa mga possible entrants sa pagde-develop ng artificial intelligence? Anong bansa po ang nagte-train? Tayo po ba nagte-train o ipate-train natin sa ibang bansa? Yes, Mr. President, meron ho silang mga partners, kausap po nila yung mga Google, mga OpenAI, mga malalaking AI firms. So ito po ay kinakausap nila para magbigay po ng training sa ating mga constituents, government employees. I remember during the hearing na pag-usapan rin natin to na meron din silang mga training sa ating mga government employees kung paano gumamit po ng technology. So meron na silang direction meron na silang direction na magturo at mag-train ng AI sa mga government employees at yung mga gusto ring matuto. I'm happy to hear that, Mr. President. But with the way artificial intelligence has become sophisticated today, we have seen also how potent they become as tools for fraud. Kamakailan lamang po, may lumabas pong mga deepfake video na parang pinalilitaw ang ating Pangulo ay nagdidirect ng military acts against another country. At ito po ay kumalat sa social media. Siyempre po pagka hindi mo masyadong tinignan yun, maaari kang makapag-isip na maaari kang mabigla, maaari ka pang atakihin sa puso pagka ganun nakita mo. Paano nyo po lalabanan ng mga ganitong klaseng mga pamamaraan? Ginagamit po ang AI hindi lamang para sa ikaunlad ng isang bansa, ngunit para isa panganib po ang kanyang mamamayan sa maraming pagkakataon at sa maraming pamamaraan. Actually, malaking usapin ho yan. In fact, nag-iisip rin ako mag-file ng batas para po magkaroon ng at least some form of regulation or light regulation po sa paggamit ng AI. Iniisip ko ho kung gagawa ka ng mga AI videos or AI pictures, dapat may accountability at i-disclose mo na AI yan dahil talagang napakahirap pong minsan na ma-detect kung AI siya o hindi. Lalo na ngayon, nag-improve ho talaga yung technology. So, ang CICC is very active po sa mga takedowns ng mga deepfake, artificial intelligence movies or mga video clips. So, very active ho sila doon. But moving forward, I think kailangan ho talaga ng legislation. May mga
bills na nag-file ho dito sa atin to regulate it. But moving forward, kailangan ho talaga ito. Dahil dapat may accountability. Hindi ka pwedeng gumawa ng AI at magsinungaling ka. No? Hindi ho pwede yan. No? So, we need to look at this technology very seriously moving forward. Mr. President, isa po sa mga naging testigo ng Blue Ribbon Committee ay si Orly Gutesa. Siya po ay naging laman, naging siguro halos lahat ng social media parang nakatuon din sa kanya dahil siguro po sa kanyang isiniwalat. Huwag na nating pag-usapan po yung tungkol sa nilalaman ng kanyang pagsisiwalat. Pansinin na lamang po natin yung nangyari pagkatapos na siya ay magsiwalat sa Blue Ribbon Committee. Napakarami pong issue laban sa kanya. Peking notaryo, falsification, blah blah blah. At no October 31, 2025, na-monitor po namin na napakarami pong fake ads sa Meta tungkol kay Orly Gutesa. Ito po ay isa lamang kamukha nitong nilagay po nila sa Meta na isang fake ad. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta na ako'y puwersahing mag-sign ng fake affidavit. Lumabas po ito eh. Pero, Mr. President, bago ka po makapag-publish ng isang boosted content or ads, ilan po sa mga requirements na hihingin sa iyo ng Meta ay ang mga sumusunod. Dapat meron kang email. Dapat meron kang mobile number. At ang pangatlo, dapat meron kang website. Nung tinignan po namin yung website, ito po ay cdgmediaminds.com. At pag tinignan po niyo yung website, wala itong laman. Parang isang placeholder lang for the sake of complying with Meta's requirements para makapag-publish at makapag-boost ng fake ads. Ang ginagamit pong pag-boost ay yung siyempre kailangan magbayad para marami pong audience na madatnan, hindi po ba? At pag tinignan nyo po yung mga naglalike sa post, mga Vietnamese and Arabic accounts, ibig sabihin, pangpadami lang. At gumagamit nga siya ng domain. Paano po ba, nakikipag-coordinate po ba ang NTC o kaya yung DICT sa mga social media platforms katulad ng Meta o kaya ng TikTok para sa ganun po ay ma-take down po yung mga peke na ads na katulad po ng naipalabas na ganito. Pagbigay ng maling impormasyon na ililigaw, nalilin lang po yung mga mamamayan. Kasi wala pa namang ginawa eh. Si Gutesa ng ganun, pero parang pinalilitaw na meron na. Kung sakali pong may ginawa siya talagang ganun, malaman na lang sana natin sa totohanan, hindi po yung uunahan na lang, nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Yun po yung punto. Ano po ba yung mga measures na ginagawa ninyo para sa ganun, nakapagsimula na sa Meta halimbawa, o sa TikTok, ano po ang mga pwede nyong gawin para ito po ay mawala kagad dahil hindi naman po totoo? Ang good news po, Mr. President, Senator Marcoleta, ang DICT meron ho silang tinatawag na green lane dito po sa mga platforms. Namely, Meta, Google, and ByteDance. Ito po yung TikTok. So ito po naman yung tatlo talagang very popular na ginagamit po ng actually hindi lang ng Pilipino kundi ng buong mundo. So meron ho silang
access dito po sa mga platforms na ito, at kung meron pong mga dapat i-report or dapat i-take down, meron po silang access sa platform, sa mga ganitong platforms. In fact, itong mga platforms na ito ay may opisina sa Singapore, in which pinupuntahan rin ho nila, no? Kung kailangan puntahan. Pero in this specific example, Mr. President, wala pong assistance na nakuha kami mula sa NTC or sa DICT. Kami-kami na rin po ang gumawa ng kaukulang pag-iimbestiga. Hanggang sa matukoy po namin na isang individual na nagtatago sa pangalang Luis Orbon. At nung matukoy po namin lahat ito, yung nakuha namin ang kanyang cellphone number, nakuha namin ang website, at nakuha namin yung kanyang email, doon lamang po siya mismo, tinanggal po niya yung mga ads niya. Sa mga tweet, Mr. President, kinakailangan ding magsumikap ang isang mamamayan. Ang hinahanap po kasi ng mamamayan ay maproteksyonan sila. Paano kung halimbawa, yung mamamayan na lang ang gagawa ng paraan para proteksyonan niya yung sarili niya, nawawala po yung pananagutan ng Estado na maproteksyonan ang lahat ng mamamayan. Sa mga tweet, baligtad po ang nangyari. Hindi naman sa lahat na lang ay iaasa natin sa pamahalaan, Mr. President. Ngunit, katungkulan din ng pamahalaan na siya nang maunang mag-initiate ng lahat ng pamamaraan. Lahat ng mga bagay na ito ay malabanan kaagad. Pantulong na lang po yung individual initiative po ng taong bayan, Mr. President. Mr. President, ang CICC pwede rin po nilang ma-report itong mga ganitong cases. Meron ho silang hotline. Ito yung hotline 1326, Mr. President. So, accessible po ang CICC sa mga taong na biktima ng ganitong mga deepfakes, itong mga artificial intelligence pictures. Talagang very challenging ho dahil ngayon anyone can become an artificial intelligence artist, no? Pasimple, nagiging very simple na yung platform para gumawa po ng mga artificial intelligence, no? So pero kung meron mga taong nabiktima ho nito, pwede nilang i-report sa CICC, and within 24 hours meron na pong feedback